Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos, shoutout kay Ramil Acerit, shoutout kay Ronald Dungka, shoutout kay Enrique Habinales. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti lamang. Maya-maya si Lynn ay may naalala. Oo nga pala, Vin. Kanina lang sa loob ng bentahan ng sasakyan. Ang mga kasama ng babae na tumulong sa atin ay may dala-dalang mga tao at ramdam ko ang kanilang spiritual na lakas. Kung ganun, ang babae na tumulong sa atin ay makapangyarihan din, tama ba? Dahil may mga tauhan siya. At ano mo ba talaga ang babae na iyon? At sobra kayong malapit sa isa't isa. Sabi ni nang may kuryosidad. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, Miss Lynn, tama ka nga, sa mundo namin mga tao. May mga sektang nagtaguyod ng kanilang mga nasasakupan. At ang ibang tao naman ay nagkaroon ng basihan para maglinang ng kanilang lakas sa tulong ng mga sekta. Biglang napaisip si Daryl at mamulong siya sa kanyang sarili. Oo nga, sa tagal ng panahon akong nawala sa mundo ng mga tao. Ano na kayang balita sa mga sekta na aming kapanalig? At ang aking Elysium Gate sect na pinamumunuan ni Ambrose, kamusta na kaya sila? May balita kaya si Eunice tungkol sa aking anak? At kung ano-ano na ang nangyari dito, nung ako ay nawala at napadpad sa ibang mundo ng ibang nilalang. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At nang mapansin ni Lynn ang pagwalang imik bigla ni Daryl, siya ay nagsalita. Vin, may problema ba? Ano ang iniisip mo? Sabi ni Lynn sa mahinang tono. Nang marinig ni Daryl ang sinabi ni Lynn, bumalik ang kanyang ulirat at sinabi. Wala naman, Miss Lynn. Medyo napagod lang ako. Pero okay lang ako. Siguro ay malapit-lapit na din tayo sa tahanan ni Eunice. Okay lang ba? Doon muna tayo manatili kahit isang gabi lang. At bukas ng umaga tayo nang maglalakbay patungo sa inyong lugar ng mga elf. Kailangan natin makapagpahinga ng ayos dahil kung ating lalakbayin ang inyong lugar, ilang araw din ang kailangan natin bumuan sa paglalakbay upang marating natin ang inyong lugar. Sabi ni Daryl. Nagulat si Lynn sa kanyang narinig mula kay Daryl. At ito ay bamulong sa kanyang isip. Paano? Paano nalaman ni Vin kung gaano kalayo ang aming lugar sa kanilang mundo? At paano siya nakakasiguro sa ganon bagay? Si Vin ba ay hindi talaga isang ordinaryong tao lamang na may konting kakayahan at spiritual? Dahil kanina lang sa sitwasyon na aming naranasan, tila ba si Vin ay kilalang tao sa kanila mundo? At ang babae na tumulong sa amin kanina, ay kanyang inuutusan lamang. Ano ba talaga ang katayuan ni Vin sa mundong ito? At ano ba talaga ang kanyang tunay na kakayahan? May hindi ba sinasabi si Vin sa aming lahat? Lalo na sa akin. Nais ko malaman mula sa kanyang mga salita. Kung ano nga ba talaga siya sa mundong ito. Sabi ni Lynn sa kanyang sarili. Ilang minuto ang lumipas. Biglang tumigil si Eunice sa isang napakalaking gate. At nang makita ito nila Daryl, sila ay sumunod na tumigil. Maya-maya, may isang cultivator na guard ang nagbukas ng gate. Magandang hapon, Miss Eunice. Kayo pala. Nang marinig ito ni Eunice, ito ay nagsabi. Papasukin mo ang kotse na nasa likod ko. Isang mahalagang panauhin ko sila. Sabi ni Eunice. At ito ay nag-drive ulit papasok sa loob ng mansion. At sila Daryl at Lynn ay ganun na din. Ito ay sumunod kay Eunice. Habang nagdadrive si Daryl, binuksan niya ang bintana ni Lynn upang makita ni Lynn ang tanawin sa loob ng mansion ni Eunice. Vin, napakaganda ng lugar na ito. Ang kapaligiran ay sobrang ganda dahil sa makukulay na palamuti. Isang palasyo ba ito ng mga tao ang ating pinuntahan?
Sabi ni Lynn kay Daryl. Oo, ang mansion ni Eunice ay nagtataglay ng sobrang ganda. Na para bang kung ito ay ihahambing mo sa isang palasyo. Tulad ng palasyo ng elf. Mas maganda pa ito. Ang mansion ni Eunice ay isa sa pinakamalaking mansion sa buong mundo. At ito ay binabantayan ng daang-daan na cultivator. Ang bawat sulok nito, kahit si Daryl ay namangha sa kanyang nakikita. Napakaganda ng lugar na ito. Napakahusay ni Eunice, na nagpandar siya ng ganitong kalaking mansion. Nakakabilib ang lugar na ito, na parang isang impriyo sa Westrington ang laki. Ilang minuto ang lumipas, nakarating na sila sa tapat ng pintuan ng mansion ni Eunice at ito ay tumigil. Sila Daryl ay tumigil na din. At sa pagdating nila, sinalubong sila ng mga kasambahay. Miss Eunice, na late na kayo nakauwi. Mukhang madami kayong ginawa ngayon araw. Sabi ng tagapang-asiwa ng mansion ni Eunice. Nang marinig ito ni Eunice, ito ay nagsalita. Oo, madami talaga nangyari ngayon at sobrang nakakapagod. Ngunit napalitan ng saya, nang makita ko ang aking kuya. Sabi ni Eunice, at maya-maya bumaba na din sila Daryl at Lynn sa kanilang sasakyan. Sobrang namangha lalo si Lynn sa kanyang nakikita, na para bang ang kanyang pagkaprinsesa sa kaharian ng mga elf, ay nawala sa kanyang pagkatao sa mga oras na ito. Vin, ngayon lang ako nakakita ng ganitong palasyo. Sa pintuan pa lang nito ay sobrang magarbo na. Ang tinataglay na ganda ng palasyo na ito ay sobrang kamangha-mangha, sabi ni Lynn sa malakas na boses. Nang marinig ito ng lahat, nila Eunice, Daryl at ang mga kasambahay. Sila ay napatingin kay Lynn. At si Eunice ay dahan-dahan lumapit kay Daryl. At sinabi, Kuya, saan mo ba siya nakilala? At alam ko hindi siya isang tao. Sa ibang mundo mo ba siya nakilala? At ang tawag niya sa mansion ay isang kaharian. Sabi ni Eunice nang nakangiti kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay nagsalita sa mahinang tono. Eunice, ang babaeng yan ay nagmula sa kaharian ng mga elf. Oo, isang elf ang kasama ko. Ngunit ang katayuan niya sa kanilang lahi ay napakataas. Isang prinsesa ng mga elf si Miss Lynn. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Eunice, ito ay labis na nagulat. At napabulong sa kanyang sarili. Hindi pala basta-basta ang babae na ito. Na kahit natitignan ko siya ngayon, ay para siyang walang muwang sa aming mundo. Ngunit ang katayuan pala nito ay masyadong mataas. Isang prinsesa ng mga elf. Bulong ni Eunice sa kanyang sarili. Sa bagay, hindi naman pipili ang aking kuya ng basta-basta lang na nilalang. Sa dami niyang mga babae, halos lahat sa kanilang ay mga prinsesa din. Kaya bakit ako nagugulat ngayon? Sabi ni Eunice sa kanyang sarili nang nakangiti. Maya-maya nagsalita ang kasambahay at sinabi, Mawalang galang na po, nakahanda na ang hapagkainan para kayo ay makakain na Miss Eunice. At ang silid ng inyong mga bisita ay nakahanda na din. Maaari na kayong pumasok upang makakain at makapagpahinga. Sabi ng kasambahay nang nakangiti. Nang marinig ito nila Eunice, Daryl at Lynn, sila ay naglakad na papasok sa loob ng mansion ni Eunice. At maya-maya si Eunice ay nagsalita. Kuya, isang silid lamang ang aking pinahanda. Dahil sa pagkakaalam ko at pagkakarinig ko kanina, ang tawag nyo sa isa't isa ay asawa. Kaya naisip ko mas gusto nyo magkasama sa iisang silid, sabi ni Eunice. Nang marinig ito, nila Daryl at Lynn, sila ay medyo nahiya. At si Lynn ay medyo namula ang kanyang magandang muka. Tuldok, napaisip si Daryl sa mga oras na ito. Oo nga pala, dahil sa nangyari kanina, tinatawag kong asawa si Miss Lynn. Upang malaman ng lahat na naroon at maitago namin ang aming pagkakilanlan. Lalo na si Miss Lynn, upang maitago ang pagiging isang elf niya. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At si Lynn naman ay napabulong din sa kanyang sarili. Nakakahiya, kahit ako ay tumawag ng asawa kay Vin. At ngayon iisang silid ang aming pagpapahingahan. Hindi ba ito ay sobrang nakakahiya? Hindi naman kami tunay na mag-asawa at walang kasal na namamagitan sa amin. Sabi ni Lynn sa kanyang sarili. Nang mapansin ito ni Daryl ang pagkailang ni Lynn. At tila ba ayaw ni Lynn na sila ay magkasama sa iisang silid. At tila ba sa mga oras na ito na pagtanto na din ni Lynn na ang asawa na tawag nila sa isa't isa ay medyo nakakailang. Kaya nagpasya si Daryl na magsalita. Siya ay nagsalita, Eunice, magpaanda ka ulit ng isa pang silid. Para sa akin, ang silid na pinahanda mo kanina ay si Miss Lynn ang gagamit.
Sa totoo lang hindi talaga kami mag-asawa. Sinabi lang namin iyon, upang maitago namin ang pagiging elf ni Miss Lin. Masyado mapanganib sa labas, lalo na sa lugar ng nasasakupan ng Westrington. Napakadaming sekta at cultivator ang nakapaligid sa amin. Kaya yun na lang ang paraan na naisip namin. Pasensya ka na Eunice, kung pati ikaw ay napaniwala namin na kami ay mag-asawa. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni Eunice. Agad-agad itong nagsalita. Nako, kuya hindi mo kailangan humingi ng pasensya. Okay lang naman sakin yun. Pero kung titignan kayo kanina, para talagang kayong mag-asawa sa inyong kilos kanina. Wala ba talagang namamagitan sa inyong dalawa? Sabi ni Eunice, at nang marinig ito ni Lin. Si Lin ay nag-aantay sa sasabihin ni Daryl. Ito ay nag-expect na sasabihin niya kay Eunice na sila ay magkasintahan. Ngunit nang marinig ito ni Daryl, si Daryl ay nagsalita. Nagkakamali ka Eunice, walang namamagitan sa amin ni Miss Lin. Kaibigan ko lang si Miss Lin. Kaya hindi talaga kami nararapat na magsama sa iisang silid. Kaya magpaanda ka na ng isang silid. Nais ko na din muna magpahinga at makaligaw sabi ni Daryl. At si Miss Lin ay maaari muna dalan sa kanyang silid para ito ay makapagpahinga muna bago kumain. Maglalakad-lakad na lang muna ako sa labas. Habang pinapahanda mo ang aking silid. Sabi ni Daryl, nang marinig ito nila Eunice. Agad itong tumugon. At inutusan niya ang mga kasambahay na maghanda pa kayo ng isang silid para sa aking kuya. At dalan niyo sa hinanda niyong silid kanina. Si Miss Lin, sabi ni Eunice, nang marinig ito ng mga kasambahay. Agad-agad silang kumilos, upang linisin ang ibang silid para kay Daryl. At si Lin ay dinala sa kanyang silid. Ngunit sa mga oras na ito, si Lin ay walang imak. Siya ay nadismaya sa sinabi ni Daryl ngayon lang. Inaasahan ni Lin, nasasabihin ni Daryl kay Eunice na sila ay magnobyo at magnobya. Ngunit ang lumabas na salita mula sa bibig ni Daryl ay sila ay magkaibigan lang. Lubos ang pagkainis ni Lin sa kanyang narinig. Para bang siya ay napahiya sa kanyang sarili. Naisaktan ni Lin si Daryl sa mga oras na ito. Ngunit nakaharap sila Eunice at iilang kasambahay. Sa kanyang pagkakaalam si Eunice ay kapatid ni Daryl. Kaya hindi niya ito nagawang saktan si Daryl. At naglakad na nga sila Lin at ang kasambahay patungo sa kanyang magiging silid. At sila Eunice at Daryl ay naiwan sa hallway. Maya-maya si Eunice ay nagsalita. Kuya, baka nais mo muna magtsaa. Halika, tumungo tayo sa garden, upang tayo ay makapagkwentuhan habang hinahanda ang iyong silid. At mas sariwa ang hangin sa lugar na iyon. Sabi ni Eunice, at si Eunice ay nagutos sa isang kasambahay. Kung maaari magdala ka ng tsaa sa garden kami ng aking kuya Daryl ay magpapahangin sa garden habang nainom ng tsaa. Sabi ni Yun na nga Eunice. mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!